Mga products na gagamitin ko and tools, ilalagay ko na lang sa description box. So, parang gugulat lang ano. Nagbi-makeup ako ngayon and naisipan ko na gumawa ng tutorial kung paano ko ginagawa yung brows ko. So, ito yung preferred ko na way kung mayroon naman kayong way. So, hindi ko naman kayo pinipilit na palitan yun. Sorry kung medyo mainit or may electric fan at maingay. Naisipan ko lang kasi mag-video. So, ano kong ginagawa? Gamit yung spoolie, binabrush ko lang aking brow hairs. Again, kung may tanong kayo sa mga products na ginamit ko, nasa description box. Pati yung price nila. So, kukuha ko ng lapis and i-start kong i-outline yung brows. Dito na ako magsisimula sa medyo pasok. Kasi medyo pigmented tong lapis na to. And pag binlend natin mamaya, malalagay niya na din ang kulay ito. So, para maiwasan na masyadong dark yun nandito, hindi ko na nilalagyan yung sa ibaba niya. So, yan. In-outline ko lang siya. Sinusundan ko lang ang aking natural brow o yung ahit ng kilay ko. Kung hindi pa ahit yung kilay nyo at nag-iisip kayo na baka naahitin, so, mas maganda na sa sarili nyo na lang kayong mag-ahit or mag-pluck kasi mas nasusunod nyo kung ano yung gusto nyo. And marami kayong mapapanood dito sa YouTube kung paano yung tamang pagpa-pluck ng brows. Ako, pina-pluck ko lang yung sarili kong brows kasi ayokong pumupunta sa salon kasi minsan na-overpluck nila tapos hindi maganda yung kinakalabasan. Minsan nagmumukha na lang siyang tinik. So, mas gusto ko na lang na i-drawing ko yung desired ko na brows. Then, i-pluck ko siya, yung mga natitira. So, pagdating dito sa unahan, ngayon, fini-fill in ko na siya, diba, ng light feathery strokes. Hindi nyo nakikita na isang guhit lang. So, inuunti-unti ko siya i-fill in. Parang ginagaya ko yung brow hair. Tapos, pagdating dito sa unahan, magaan na yung kamay. Halos hindi na dumidikit sa balat. So, sorry kung medyo magulo tong mga buhok ko, Nahangin kasi sila. And, casual day ko lang to or usual day ko lang. Naisipan ko lang talagang videohan yung pagkikilay ko. Then, dito ginagaanan ko na lang. So, una kong ginawa, nag-outline ako sa ilalim and outline sa taas. Then, fill in with light feathery stroke. Pagdating dito sa unahan, medyo gaanan nyo yung kamay nyo para hindi kayo magmukhang galit. Next, kukunin ko yung aking brow powder. Ito yung dark brown yung gagamitin ko. Kung wala naman din kayong brow powder, pwede naman din kayong gumamit ng matte brown eyeshadow. Be sure lang na matte yung gagamitin nyo kasi masagwa naman na may glitters kayo sa kilay. So, ayan yung ginagawa ko. Kumukuha ko ng dark brown and pinipress ko lang siya. Or pinipress or pinapat ko lang siya. So, nakikita nyo, hindi ko siya dinadrag, pat lang. Bakit ako nagba-brow powder since meron naman akong kilay or ginamit ako naman na siya ng pencil. Sa init ng panahon dito sa Pinas, tip ko to or trick ko to para sa brows. Karamihan sa mga lapis na nabibili natin sa drugstore, sa department store is wax base or nagiging buo-buo siya at the end of the day. Parang yung nagbubuo-buo, tapos parang nag-i-sparse na ulit siya. So, ginagawa ko, siniset ko siya ng powder para hindi magkaganon. Then, nalagyan ko na ng powder itong kilay ko. Ginagawa ko ay naalis ko yung sobra dito sa brush. Kinakaskas ko siya sa tissue or sa back ng aking hands. So, yan na. Kinakaskas ko siya dito. So, makikita nyo yung back ng aking hand. Ang itim-itim na. Dahil yan sa pagkikilay ko kanina. Then, kung ano yung natira sa brush, lightly pa din. Magaan na kamay lang. Kasi masyadong pigmented yung ginamit natin. So, iwasan nyo yung korbang-korba dito. Kasi hindi na siya natural tingnan. And sobrang itim. So, yan. Magaan lang yung kamay ko.
And ngayon, kukunin na natin yung spoolie and i-brush natin. Una kong binabrush to, kasi pag inuna kong i-brush to, yung pigment na nandito, mapupunta yun, di ba may tendency na mapunta yun sa brush. And pag binrush mo na yun nandito, mapupunta siya doon, tends na magbukang dark tong nasa unahan. Then next, palabas, biniblend ko siya. Dito, magaan lang yung pagbiblend ko kasi baka sobrang sa pagbiblend, mabura naman na. Lalo sa pencil ko, mura lang naman yun. At masyado siyang creamy. So, pag nasobran siya sa pagbiblend, parang sumasama na siya dito sa brush. Tapos, check nyo na lang kung mayroon pang hindi maayos yung edge or kantong-kanto. Iwasan natin yung kantong-kanto dito ha, yung parang triangle. At least gawin nyo siyang curve na paganyan. And wag nyo masyadong hahabaan na halos kulang na lang mapunta na sa hikaw nyo yung dulo ng brows nyo. Hanggat maaari hanggang dyan lang. So, pasensya na talaga sa buhok ko. Ang kukulit talaga nila. So, ganun ako magkilay after kong i-blend. Pwede kung gusto nyo, pwede kayong gumamit ng brow mascara. Ang masasuggest ko itong from Essence. Ito yung Lash and Brow Gel Mascara. Masasuggest ko ito kasi kung gusto nyo din gamitin siya sa lashes nyo, pwede din. So, yan siya. And, gel lang siya. So, kung kahit anong kulay pa yung brows mo, hindi mo na kailangan bumili ng individual na gel mascara tulad nung sa Etude House, diba? May 4 pa na kulay. At least ito gel, pwede siya sa lahat ng shade ng brows. At, kung gusto nyo, linisin nyo din ng concealer yung paligid ng brows nyo. Pero ako hindi na kasi, hindi ko na siya ginagamit. Okay na yan pang everyday ko lang naman. So, yun lang yung simpleng brow tutorial ko. Sana na-enjoy nyo or sana nakatulong sa inyo. Kung may suggestions kayo or may tips, tricks, and hacks, i-comment nyo na lang sa baba. So, that's it for this video and pasensya na ha. Napaka-casual lang nitong video ko na to kasi naisipan ko lang naman to. So, that's it. And pasensya na din sa mukha ko kasi hindi pa kompleto yung makeup ko. Talagang natripan ko lang mag-video. So, yun. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!